Welcome to BIR Matters Guide. Ang videong ito ay regarding sa pag-fill out sa BIR Form 1701 MIS sa BIR Forms. Una, download po muna ang application na BIR Forms version 7.9.6.0 or higher version sa BIR website. Tapos pag na-install na po ito sa inyong computer, paki-open po ito. Then pakilagay ang correct TIN, RDO code, line of business, complete name, address, zip code, contact number, and active email address. Then paki-click po ang drop-down dito sa list of BIR forms. Then hanapin ang form na 1701 MIS, then click fill up, then lalabas itong box to confirm ang TIN at active email address mo, then click submit, then may lalabas na successful ang verification, then click OK. Then click again ang fill up button sa list of BIR forms. Tapos makakapasok ka na dito sa BIR Form 1701 MIS. Sa number 1, pakilagay po ang correct taxable period na ipafile nyo. Assuming year 2025. Sa number 2, click mo lang ang yes kung amended ang ipafile mo or may babaguhin ka sa previous na na-file mo. Pero kung hindi amended, click mo lang ang no. Sa number 3, click ang no kung 1 year na ang operation mo during the year. Pero kung kare-register mo pa lang or nag-close ka ng business in the middle of the year, lalabas na short period ang operation mo, kaya dito mo click ang yes. So, assume lang natin na complete ng 1 year or 12 months ang operation mo, kaya click natin ang no. Sa number 4, ang default na civil status ay single, pero pwede kayo dito mamili sa drop-down ng married, widow or widower, legally separated, and not applicable. Pero kung i-click mo married, mag-open po ang mga button sa number 5 at pwede ka mamimili kung joint filing, separate filing at not applicable. According sa rules dito, pag married po kayo at parihong may business or income, dapat joint filing po ang i-click nyo, pero kung may mga circumstances na hindi nyo kaya mag-joint filing, i-click ang separate filing. Pero kung walang income ang spouse, i-click mo ang not applicable. For this illustration, assume natin na single ang civil status mo. Sa number 6, 7, 8, 9, and 10, automatic po sila magkakaroon ng entry base doon sa mga information na nilagay mo kanina sa pagpasok sa BIR forms. Sa number 11, click mo ang income from business kung engaged ka sa business, pero kung engaged po kayo sa practice of profession like doctor or lawyer, click po ang income from profession. Pero kung may business po kayo or practice of profession, pero at the same time employee po kayo, dapat click nyo ang mixed income. Pero what if engaged ka pareho sa business and practice of profession, ano ang pipiliin mo? Pag ganito, piliin nyo po kung ano ang main registration nyo, like kung business ang nauna mo ma-register at may branch code na 000, click nyo ang income from business. Pagdating po sa filing ng income tax return, dapat po i-consolidate po lahat ng data tulad ng sales from different business activities during the taxable year. For this illustration, sa number 11, assume po natin na mixed income earner po tayo, meaning may business tayo at may sweldo or may compensation income. Then sa number 12, i-assume po natin na 8% po ang option natin para sa business natin. Dahil po 8% ang option natin, madidisable po ang field from number 13 to 18 kasi hindi sila applicable para sa 8% income tax option. Ngayon, punta tayo sa page 2 ng 71001 MIS. Dito po sa part 4 letter E, need po ang data ng gross compensation income at non-taxable or exempt compensation. So, kunin natin ang ating BIR Form 2316 na binigay ng employer. Assuming po ito po ang Form 2316 natin. Punta tayo dito sa Part 4 number 910 at itong 800,000 pesos ilagay natin sa number 1 sa Part 4 ng 1701 MIS. Then ang non-taxable sa 2316 ilipat din natin dito naman sa number 2 ng Part 4 ng 1701 MIS. Then automatic po siya mag-carry over at mag-compute ng tax due sa number 3 and 4 based sa graduated rates ng income tax. Since 8% income tax option po ang pinili natin,
So itong B1 ng Part 4 ay lahat naka-disable kasi para lang ito sa nag-avail ng graduated rates para sa business or practice of profession. Now dito sa B2 number 910, kailangan lang ang amount ng sales from January 1 to December 31 ng year 2025, so kunin natin ang amount sa libro natin or sa ledger. Assuming ang gross sales natin for the year 2025 ay 500,000 pesos. So pag nilagay natin ang 500,000 pesos, automatic na rin po siya mag-compute ng tax due. Kung mapapansin nyo walang deduction sa sales na 250,000 kasi ang 250,000 doon na binawas sa compensation income mo. Well, isa ito sa mga disadvantage ng 8% income tax option pag mixed income earner ang isang taxpayer. Now punta na tayo sa Part 5 or ito ang mga tax credit na pwede nyo deduct sa tax due. Itong prior year's excess credit, ito ang excess na tax na nabayaran natin sa previous year. Kung wala tayo niyan, blank lang natin yan. Itong tax payment from first 3 quarters, ito yung payment ng income tax galing sa Form 1701Q sa quarterly. Assuming may nabayaran tayo na 24,000 pesos sa first 3 quarters noong 2025, kaya ilagay natin ang amount dito. Dito naman sa number 3 and 4, ito ang mga tax credit galing sa Form 2307. Makukuha ito kung may transaction tayo sa government, or pag may transaction tayo with top withholding agent kasi babawasan tayo nila ng tax through withholding tax. Assuming wala tayo niyan, blank lang natin itong 3 and 4. Itong number 5, na creditable withholding tax galing sa Form 2316 from employer, ay mayroon tayo niyan, at ang amount nito ay 72,500 pesos, so dito natin yan ilalagay sa number 5. Kaso naka-disable po ang field baka hindi ito napansin ng BIR or subject for updating pa itong form kasi bago lang ito nilabas. So since naka-disable po ang field number 5, dito na lang natin yan ilagay sa number 9 sa other tax credits. So i-type natin ang 2316 dito, then ilagay naman natin dito ang amount. So, that's it. Balik na tayo sa page 1. So, kung mapapansin nyo automatic na siya na-compute ng tax, at dito lumabas na mayroon pa tayong kailangan bayaran na 16,000 pesos. Then click po natin ang agree, then click validate. So ayan, validation successful na. So, next i-click save na natin, then print 3 copies, then submit final copy, then wait sa confirmation email na ipapadala sa email address mo. Then i-print ang confirmation email ng 3 copies at pwede na tayo magbayad over the counter sa authorized agent banks or pwede rin tayo magbayad online through a payment channel. So, that's it for this video. Don't forget to like and share this video and subscribe to this channel. Thank you.